Samantala, hinihintay ng publiko ang pagharap sa House Budget Deliberations ng isa sa mga naging kontrobersyal na ahensya ng gobyerno. Simula nang mabuksan ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ang report ni Judea Bernardo. Ipinresenta ngayong araw ng Department of Public Works and Highways ang kanilang panukalang pondo para sa fiscal year 2027 na nagkakahalaga ng mahigit 600 billion pesos. Pasado alas 9:30 ng umaga, binuksan ng Committee on Appropriations ang budget deliberation para sa pondong hinihiling ng DPWH sa 2027. Dumalo rito si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang ilang pang-opisyal ng ahensya para ipaliwanag kung saan mapupunta ang kabuuang 643.95 billion pesos proposed budget. Unang ipinaliwanag ni Dizon ang bilang ng infrastructure projects ng DPWH sa susunod na taon na ayon sa kanya ay malaki na ang ibinaba. Simula raw kasi ng 2023, may 22,836 projects hanggang 2025 na may 25,301 projects at ngayong taon na may 17,861 projects ay ibinaba na ito sa 11,395 infrastructure projects. Binagyang diin ng DPWH Chief na binawasan nila ang infrastructure projects na dumudoble o di kaya ay nag-overlap. Base rin daw sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinaprioridad ng ahensya ang big-ticket projects. Kaya sinunod nito ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management na idispatcha ang mga proyektong nagkakahalaga ng 5 billion pesos pababa. Sa kabuuan ng National Expenditure Outlay ng ahensya, mapupunta ang 52.65% ng pondo sa Luzon, kung saan 34.97 billion pesos ang sa National Capital Region, 110.22 billion pesos sa Northern Luzon, at 113.30 billion pesos sa Southern Luzon. Ilalaan naman ang 19.8% o 93.92 billion pesos sa rehiyon ng Visayas, habang makakatanggap ang Mindanao Region ng 27.55% o katumbas ng 138.56 billion pesos. Isa pa sa mga mahalagang ipinunto ni Dizon ay ang mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na sundin ang mga reforma sa paggasta ng pondo na aniya sinimulan na ng ahensya sa nakalipas na 11 buwan. Na madalas ang nangyayari, project title lang po at cost ang pumapasok sa NEP. No, wala po yung, marami po dyan, walang mga plano, wala pong mga FS, hindi po base sa mga existing master plans natin. Ikalawa po, we are improving project information and traceability. No, i-upload po namin, hindi lang po yung mga project titles na nandito sa NEP, kundi i-upload din po namin lahat po ng supporting documents ng lahat ng mga project na nakapaloob sa NEP para po makita lang hindi lamang ng ating honorable committee pero makita din po ng buong publiko. Pinahigpit din ng ahensya ang paggamit ng geotag photos kung saan obligado ang mga project at planning engineer na magpadala ng mga litrato ng site progress at progreso syempre ng mismong proyekto. Importante raw sa Pangulo na iprioridad ang maintenance at repair ng mga critical na infrastruktura kagaya ng national roads at mga tulay na nasira dahil sa mga dumaang kalamidad. Sa gitna ng presentasyon ng DPWH para sa kanilang proposed budget kanina, nilinaw ni Dizon na susubukan ng ahensya na hindi na muna gamitin ang terminong flood control matapos nga ang mga kontrobersiya na kinaharap nito sa nakalipas na buwan. Ayon kay Dizon, nang makonsulta nila ang mga eksperto mula sa Project NOAA, inirekomenda raw ng mga ito na gumamit na lang ng mas naaakmang termino dahil ang salitang control o flood control ay hindi raw naaakma at posible pang makapagbigay ng misinterpretation. Ang dapat daw gamitin dito ay ang proper term dahil words matter kagaya na lamang ng flood mitigation o flood management. Mula rito sa kamera, ako po si Judea Bernardo, DA TV News. Maraming salamat, Judea Bernardo.